pribadong sektor ang pagpapatupad ng Interruptible Load Program bilang isang paraan upang maibsan ang epekto ng kakulangan sa supply ng kuryente. Nagbabalik si Jade Miguel. Nagpahayag ng suporta ang pribadong sektor sa Interruptible Load Program o ILP na maaaring ipatupad sa oras na dumating ang kakulangan ng supply sa kuryente sa Luzon. Ayon sa presidente ng Retail Electricity Suppliers Association o RESA na si Raymond Roseus, tiwala sila na magiging matagumpay ang pag-uusap ng Senado at mababang kapulungan ukol sa kung sino nga ba ang sasalo ng additional cost pambayad sa mga may-ari ng generating sets na magdi-disconnect sa Luzon grid at gagamit na lamang ng kanilang sariling gensets tuwing peak hours. It's a private sector support to the government, no? So the support is there. It's really a matter of ensuring that the mechanism to ensure that they are properly compensated will be put in place. So far, we have prepared contracts already to that effect. We just need the ERC guidelines to finally implement it. Hanggang sa ngayon kasi matapos ang ikalawang bicameral committee conference ay hindi pa napagkakasunduan ng mababang kapulungan at Senado kung ang gobyerno nga ba ang magbibigay ng subsidy o ipapasa ito sa consumers. Ayon kay Roseus, ang kailangan lang nila ay guidelines ng Energy Regulatory Commission upang masigurado na mababayaran sila sa oras na maipatupad ang ILP system. For us to move forward, we still need an amendment of the current ILP guidelines. So to that, we need to work with the ERC and DOE to ensure that the commitments that the retail segment has can be utilized for ILP. Ayon naman si ERC, hihintayin muna nila ang joint resolution ng dalawang kapulungan bago amyendahan ang kanilang ILP rules. Kamakailan ay nagsagawa na ang RESA ng dry run bilang preparasyon sa posibleng implementasyon ng ILP. Dagdag pa ni Roseus, walang benepisyo ang mapupunta sa kanila sa pribadong sektor at nakikipagtulungan lamang sila sa gobyerno upang maresolba ang kakulangan sa supply sa kuryente. It's not really the rest who will be compensated, it's the participating ILP customers. Because at the rest segment, we are essentially handling the transaction for them. So we don't get any compensation, it's really for the participating customers. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.